Inihayag ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi raw siya dumalo para usisihin ng mga mambabatas ang pondong ginamit ng kanyang opisina. Sabi ng ikalawang Pangulo, nandoon siya para sirain umano ang kanyang pangalan at ng Office of the Vice President. Balita hatid ni Criza Lopez. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules para talakayin ang umano'y maling paggamit nito ng pondo. Subalit giit ng Vice Presidente sa kanyang speech, hindi para pag-usapan ang maling paggamit ng pondo, kundi para sirain ang kanyang pangalan at ang Office of the Vice President. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Ang pagdinig ng komite ay may layon umano na sirain ang kanyang pangalan at ikampanya na huwag siyang iboto sa susunod na eleksyon sa 2028. Bagay na nilinaw ni Duterte na hindi siya tatakbo sa naturang taon. Nag-ugat ang investigasyon ng Komite on Good Government and Public Accountability sa isang privilege speech mula kay Manila 2nd District Representative Rolando Valerio. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. Nanindigan si Duterte na ang pagharap niya sa pagdinig ay nangangahulugang walang ginawang masama ang kanyang opisina sa paggamit ng pondo. Kung mayroon man daw na nadiskubre ang Commission on Audit sa anumalyang paggamit ng pondo ng bayan, tutugon sila sa maayos at legal na paraan, maging ang mga investigasyon ng Kongreso. Ngunit, ang mga hakbangin ngayon ng Kamara ay paggawa lamang daw ng dahilan para matanggal siya sa pwesto. Budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Gayon din ay tumanggi si Sara Duterte na manumpa sa pagdinig. Mapapansin sa linya ng mga inimbitang witness at resource person mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na si Sara Duterte lamang ang hindi tumayo at hindi rin ito itinaas ang kanyang kanang kamay. Nananatili lamang itong nakaupo sa kanyang pwesto. Tinalakay sa pagdinig ang paggamit ng OBP ng kanilang confidential funds noong 2022 at 2023. Inilabas ng COA ang Notice of Disallowance laban sa 73.2 million pesos na mula sa 125 million pesos ng OBP noong 2022. Ayon sa ilang mambabatas, umpisa pa lamang daw ay hindi na dapat nagkaroon ng line item na confidential fund ang OBP kung iyahalin tulad nila ito sa nakaraang administrasyon ni dating Vice Presidente Leni Robredo. Ilang sandali rin ay hiniling na ni Duterte na umalis sa pagdinig. Chair, may I request... The Honorable Vice President is recognized. Thank you. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is... Samantala, nagbigay ng komento ang Kabataan Party List sa mga gawin ng Vice Presidente sa tuwing nakwe-question patungkol sa paggamit nito ng confidential fund. Ayon kay KP Executive Vice President Renico, tanging walkout, hindi pagdalo o hindi pagsagot sa mga katanungan ang binibigay nito sa publiko. Bagay na hindi raw gawain ng isang opisyal ng gobyerno. Ang mga ganitong estilo raw ay pagtatraidor sa tiwala ng publiko at malinaw na pagsasawalang bahala sa tungkulin. Panawagan ng Kabataan Party List na buwagin ang mga paggamit ng confidential funds mula sa anumang ahensya. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.